magandang umaga po sa ating lahat. At masayang-masaya ako dahil nakita ko na naman yung mga nagagwapuhan at nagagandahang mga kapatid sa Panginoon. At pwede bang tapikin natin ang ating mga katabi? No? Sabihin daw natin na lalong gumaganda ang araw ko dahil nakita kita. Yan. Ang ganda naman ng araw ngayon. Kasi nga, di ba, for the whole week, parang kahapon lang. At ngayon lang nagpakita si Haring Araw. Kaya ang ganda ng umaga natin. Hallelujah. We are now in the 4th week, no, of our series topic, sa Guardian of the Next Generation series. So, ating matatandaan, no, yung unang week ng tinuturo ng ating pastor is yung the weight of the future. Yung bigat ba? Na nakasalalay, yung bigat ng future ng ating mga anak ay nakasalalay sa atin. Pangalawa, yung binaba ng ating kapatid na si Sister Lance, building faith at home. No, pasimulan natin sa ating mga tahanan. Ang pangatlo is last week, raising kids with conviction. At ngayon naman, ay ang topic ng ating pag-uusapan ngayon is about marriage that models Christ. So kung mayroon kayong mga Biblia dyan, samahan niyo po ako sa aking pagbabasa. Dito po sa Ephesians chapter 5, verse 25 to 29. And now I am reading English Standard Version, ESV. At kung mayroon na, nandyan na yung Biblia ninyo, samahan niyo po ako. Verse 25. Husbands. Meron mga husbands dito? Taas kamay yung mga husbands. Isa lang. Hallelujah. Dalawa. Wala na. Tatlo. Feeling husband. Okay. Husbands, love your wives. Amen. Mga wives. As Christ loved the church and gave himself up to her, that he might sanctify her, having cleansed her by the washing of water with the word. 27. So that he might present the church to himself in splendor, without spot or wrinkle or any such thing, that she might be holy and without blemish. 28. In the same way, husbands should love their wives as their own bodies. He who loves his wife loves himself. For no one ever hated his own flesh, but nourishes and cherishes it, just as Christ does the church. Purihin ang pangalan ng ating Panginoon, purihin ang salita ng Diyos. Panginoon, maraming salamat sa umagang ito. Lord, tinataas namin, Panginoon, ang salita mo, O Diyos. Lord, we pray na ikaw, Panginoon, ang patuloy na magbukas ng aming mga isipan at aming mga puso, Lord. At maintindihan namin, Panginoon, ang nais mong ipahatid sa amin, O Panginoon. Salamat, Lord. We bring back to you all the glory and praises and adoration in Jesus' name. Amen. Now, si Paul yung nagsulat nitong Efeso, no, Book of Efeso. Now, sinulat niya ito habang siya ay nakakulong. And Paul used the metaphor of relationship of Jesus Christ as a spiritual husband down to the church as his spiritual wife. Nais ng Diyos, no? Para makita natin how Christ treat his wife as a church. No, now,
Ganon din sa ating mga asawa, physical na mga husband. Kung paano natin itrato yung ating mga asawa. Ganon din ang pagtrato ni Jesus Christ sa kanyang church, sa kanyang asawa. Tayo yun. Yung sinasabing wives dyan, spiritually, tayo yun, mga spiritually wives ni Jesus. Now, this passage says that Christ-like love in marriage build a legacy that lasts beyond our lifetime. Now, marriage is more than companionship. It is spiritual calling. Now, alam naman natin na si Lord, siya yung nag-establish ng marriage. Sa simula pa lang, siya na yung nagtayo ng marriage. So this is spiritual calling. Hindi lang ito basta-basta. And the way Christ loves the church is the model for how we should love in marriage. Now, this sermon will go beyond the relationship between husband and wife. And how Christ-centered marriages shape children, modeling the gospel and preparing the next generation for godliness. Now kaming mag-asawa, actually itong message na ito is napakahirap po talaga para lalo sa mga kami na tumatayo dito, no? Kami na mga may asawa, walang marriage na perfect, right? So para sa akin is napakahirap ng sermon nito, but Lord help me. Please Lord. No? So kami yung mga mag-asawa, lumalaki kaming Kristiyano na. No? Lumaki ako na talagang dinala kami ng aming mga magulang kay Lord. No? Hindi lang sa church, kundi kay Lord. Si husband din, ay lumaki din siya na Kristiyano. Pero, as parents, we are struggle. Kami lang ba? Kami lang ba yung nag-struggle? No? We are challenged, no? By God for the sake of keeping the next generation. Ako, sa sarili ko talagang ang mahirap para sa akin. Now, alam ko rin na kayo din na-challenge din. No? We are challenged how to keep our marriage as legacy to our kids. Now, ang challenge dito is hindi yung kung gaano ka kabuting asawa, kung gaano ka kabuting husband, kung gaano ka kabuting a wife. No, ang challenge dito is kung paano natin ayusin at kung paano natin madala yung ating mga anak the way they live their lives according to God's standards. Now, kung hindi kayo na-challenge sa mga anak niyo, hallelujah, praise the Lord. Woo! Now, many parents focus on living wealth, education, or opportunities. Masama ba ito? Hindi. But, the most powerful legacy is spiritual. Yun yung legacy na hindi talaga nila, kumbaga, malegacy na hindi mawawala sa kanila eternally. Kasi yung education, yung wealth, no? Yes, may enjoy. Yun naman talaga yung purpose natin. Kaya nga tayo nagsikap para mabigyan natin ng kinabukasan ng ating mga anak. But mayroon pang mas malalim pa dyan sa gusto nating iiwan ng ating mga anak. Kundi yung legacy, yung spiritual legacy na pwede nating ma-implant sa kanila para kahit sa kanila lang mga next generation ay ma-enjoy nila. No? Eternal. Hindi lang sa mundong ito, kundi eternally. Kahit sa kabilang buhay. Now, how to make our marriages a spiritual legacy to our kids? Now, lahat tayo, walang exemption nito. No? Lahat tayo subject dito.
Now, number 1, love that reflects Christ. Now, in verse 25, husbands, love your wives, just as Christ loved the church and gave himself up for her. Now, mayroon tayong mga kasabihan. The harmony in married life depends on how the husband treats his wife. Di ba? Ito pa. Mayroon pang isang kasabihan. Happy wife? Di ba? Amen. Now, sa ating pamilya, sa ating marriage, kailangan natin itong love that reflects Christ para meron tayong legacy sa ating pamilya. Ano ba what kind of love ba itong binigay ng Diyos? Sabi niya, He gave Himself up. Ano ba yung love na binigay ng Diyos sa atin, sa Kanyang church? Sa atin yon. Christ's love is sacrificial. Ang pag-ibig ng Diyos is nagsasakripisyo. Now, kung ikaw, asawa, kung gusto mo na magiging masaya yung asawa mo, anong gagawin mo? Magbigay. Kasi sabi dito, husbands, love your wives just as Christ loved the church and gave. Kapag yung asawa malungkot, anong gagawin? Give. Kapag yung asawa medyo nangangamoy asim na kasi kakatrabaho sa bahay, anong gagawin mo? Give. Lang perfume. Pambili. Kapag yung asawa natin, no, medyo kulubot na, give. Pabotox. Ganyan ang paano si Lord mag-demonstrate sa kanyang love sa church. Sacrificial. Ganito si Lord, no? Through His willing death on the cross. Willing ba? No? In John 15:13, this is the greatest act of sacrificial love. Wala nang mas higit pa doon sa sakripisyo na binigay ng Diyos. Yung ibigay niya ang kanyang buhay sa atin. No? Jesus took the punishment for humanity's sin, though He Himself was sinless. Ganun pinapakita ng Diyos yung pag-ibig niya sa asawa niya. Number 2, unconditional. By loving all people regardless of their status and sins. Lalaki ka man, babae ka man, anumang mga estado mo sa buhay, mayaman, mahirap, walang pinipili ang Diyos. Walang pinipili ang pag-ibig ng Diyos. Sa atin mga magulang, no? Kahit yung mga anak natin medyo pasaway, hindi ka pwedeng mamili eh. Na ito pangalawa kong anak, pasaway to. Yung pauna, yun lang bunso, yung medyo mabait. Hindi ka pwedeng mamili. Anak mo yan eh. Yung love mo sa kanila is unconditional. Ipaglalaban mo yung pag-ibig mo sa kanila. No? Number 3, intentional. He came with a clear purpose. At ang mission ng Diyos is to save the world. Bilang mga magulang, meron tayong purpose. Para alagaan ang ating mga anak at para madala natin sila sa Panginoon. And we must be intentional. Just like what Jesus did to His church. So when our kids see this kind of love, they get a living picture of Jesus. Tayo mga magulang, tayo yung maging pasimuno para makita yung love ni Jesus na nagre-reflect sa atin. No, minsan hindi nila nakikita yan sa ngayon, but sooner, no, marirealize nila, grabe pala yung love ng magulang namin sa amin.
No, may mga realization. So, here is our practical legacy tip. Let your children see your love in action. So, paano natin ito maipakita? Apologize humbly. Minsan kasi sa atin mga mag-asawa, kapag nag-away tayo, ako minsan, no? Wala na yung word na sorry. Meron pa ba yan? Kapag nag-away kayo sa asawa ninyo, sorry. Meron pa ba? Amen. Ay, meron pa. Meron pa pala. Ito, speak respectfully to your spouse or your children. Meron pa ba to? Amen. Amen, no? Yun bang, alam niyo minsan, yung salita ba, no? Ang sakit. Tumatagos. Hanggang sa ating, yung marrow, bones and marrow, no? Tumatagos talaga. Yeah. Minsan tayo, ganun din sa ating mga anak ba? Minsan, pagka kinokorek natin sila sa harap ng mga tao, parang hindi na natin sila nire-respect, hindi natin alam, nakakasakit din pala tayo ng damdamin ng ating mga anak. No? So, serve them without being asked. No, unconditional. And then, pray with them, with your spouse, and with your children. Number 2. So, yung mga bagay na yun, parang sa tingin mo, parang mga small things lang ba? But, it leaves deep impression to our children. No? So, pangalawa, love that sanctifies. Now, verse 26, that He might sanctify her, having cleansed her by the washing of water with the word. So ito pala, no? Ito yung pinaka-purpose ni Christ kung bakit tinanggap niya yung lahat na sampal, lahat ng mga insulto, lahat ng mga dura, at saka yung mga latigo. Ito yung purpose ng Panginoon para that He might sanctify us as His wife. That He might sanctify us, cleanse us with washing of water, with the Word. So yun yung purpose ng Panginoon. Yung sakripisyo niya, yung pagpapahirap niya, para tayo ay masanctify. So what is sanctify? Sanctify comes from the root word, holy. So ginawa ng Diyos lahat yon para tayo ay magiging banal. Means to set apart for God's purpose. Kaya naman yung mga anak natin, kinukorek natin, no, bilang mga magulang, no? Kinukorek natin. Yung mga anak natin, nagpapayo tayo sa ating mga magulang, no? Para sila ay ma-set apart sa sistema ng mundong ito. Dinadala natin, pinipilit natin silang dalhin sa church kahit ayaw nila. Amen. May mga anak tayo, ang hirap mong dalhin talaga. Ang bigat mong dalhin. Pinipilit natin sila para mahiwalay sila sa sistema ng mundong ito. Kaya kayo mga anak, kung kayo pinipilit kayo ng mga magulang niyo para mag-church, para mag-attend ng mga activities sa church, huwag kayong magalit. Bakit? Sinisiparate lang namin kayo sa sistema ng bulok na sistema ng mundong ito. To make holy. Para tayo ay magiging banal. No? Yung mga anak natin magiging banal. To cleanse from sin and shape in Christ likeness. Yun naman talaga yung gusto ng mga magulang eh. Yung makita natin, yung mga anak natin, kawangi si Kristo. Kaya nga tayo, tinuturuan natin, kinukorek natin, nire-rebuke natin. Sa kanila naman,
Masakit yun. Pero bilang mga magulang, that is our responsibility. Now, to purify, para maging dalisay ang mga puso natin ng mga anak natin. No? Maging dalisay ang ating pamilya. Hindi lang yung mga anak, hindi lang yung asawa at husband and wife, kundi ang ating pamilya. Magiging pure in our hearts, inwardly, and outwardly in our actions. Makikita ba? Kasi kailangan makita yung bunga ng pagiging makadiyos, Kristiyano. So, paano? How to sanctify our family? Through the washing of water. Now, tuwing kailan natin to gagawin? Now, ito tinuro ni Sister Lance, building faith in our home. So, tuwing kailan natin to gagawin sa ating mga anak? When we sit down. Tayo ba sa pamilya natin may mga time pa ba na nandyan kayo nakaupo kahit sa pagkain, nakasabay-sabay? Meron pa ba mga time na ganun? Amen. Hallelujah. Meron pa pala. Sa amin, sa totoo lang, hindi na kami magsasabay-sabay kumain. Nagkanya-kanya na lang. Sino dito yung ganun din, yung naranasan niya, kagaya sa akin? Hindi na magkasabay-sabay eh. Kanya-kanya na lang sandok. Tapos kanya-kanyang pasok. Tama, kanya-kanyang pasok. Hindi na talaga magkakasama. No? When you walk, wala na. Tama. Paano? Wala na. Hindi na kagaya dati. Na naglalakad tayo, no? Saan tayo pupunta? Naglalakad lang tayo. Ngayon, wala. Kanya-kanyang sasakyan eh. May mga bike. May e-bike. Ang dami na. Wala na. When you lie down, kanya-kanya lang ang kwarto. Paano? Paano buhay? When you rise up, wala kanya-kanyang gising. Kaya nga kumbaga, yan sa mga magulang na mga maliliit pa yung mga anak ninyo. Habang maliliit pa, habang mahahablot nyo pa sila, ituro nyo sa kanila yung ganitong sanctification. Nung mga maliliit pa yung mga anak namin, yun, meron pa kaming family devotion. Bago matulog, yan, family devotion. No? Ngayon, wala na eh. Kasi noon, isa lang yung kwarto, pambihira. Minsan, no? Yung blessings ba? Kasi noon, isa lang yung kwarto namin. Tabi-tabi. Ngayon, kanya-kanya na. We pray for blessings, pero minsan yung blessings, minsan din yung nagpapapalayo sa atin, sa ating mga pamilya, sa relasyon natin. No? So we must build their faith at home. Mga kabataan. Sana, no? Kasi sabi naman ng Proverbs chapter 22, verse 6, train up a child in a way he should go. And when he is old, he will not depart from it. Siguro yung malalaki na sila ngayon, pero siguro marirealize din nila, no? Yung mga ginawa din, kasi tayo din gano'n naman pinapalaki ng ating mga magulang. So, may mga realization naman. Meron nga, si Ate Elsa nandito. Yung sabi niya, nung tinuro ni Sister Lance, itong building faith at home, sabi niya, oo nga, no, mali pala yung ginawa ko na pag pumunta ako sa aking mga apo, ay yung nagkakaraoke lang ako. Kasi yun yung relaxation niya eh. Mahilig kumanta, si Ate Elsa. Tingnan niyo sa kanyang Facebook. Mahilig talaga siya kumanta. Pero may mga realization eh. Sabi niya, tama no, sana pala yung oras na nandun ako, ginugol ko para sa aking mga apo. Kasi habang mga maliliit pa sila, habang mga maliliit pa, nadalhin natin sila sa Panginoon. So bilang mga magulang, no, si Lord, binigay niya ang kanyang buhay sa atin. So ano ba ang kaya nating ibigay para sa ating mga anak?
Yung oras natin ng pag-i-scroll sa cellphone, 5 oras. Alam mo ba yung 5 oras sa kaka-scroll up ng Facebook? Hindi mo na mawalayan yun? Yung kapapanood mo ng mga drama, K-drama, mga Chinese drama. Oh, ha? Mayroon ba yun? Ha? Korean. Tapos yung Chinese, ano yun? Chinese drama. Okay, Chinese eh. C-drama. Oh, Chinese din. Oh. Di ba ang sarap manood nun? Tapos pag naputol, hinahanap mo ngayon sa kung saan kaya dugtong nito. Eh wala eh. Kailangan pa, bukas pa. Mayroon yan, magda-download na naman yung mga apps na yun. Sinumusubaybayan natin. Grabe yung oras natin na i-invest natin dyan sa mga yan. Pero minsan yung mga anak natin, nakalimutan na natin ba na mag-invest ng oras sa kanila. Alam niyo, minsan, wag masyado naman tayong spiritual, no? Na gusto natin, pag nagnandyan yung mga anak, puro Bible study, kaya siguro yung mga anak natin, nagsawa. No? Pag nakita ka, ay, kasi yung mga anak ko, kasi hindi ko na sila makasama sa pagkain, sa pagtulog, kaya ang ginagawa ko habang nagdadrive, no, kapag kasi pinaghinahatid ko sila at sinusundo, doon ako sumusingit. No? Ngayon, yung siyempre yung mga anak natin, yan na naman si nanay, baka bubuksan na naman ako ng Biblia nito. Kaya lumalayo. Minsan yung mga yung mga simpleng lang, yung mga picnic, yung pasyal-pasyal, no? Ito si attorney, siya, yung very intentional siya pagdating sa kanyang mga anak sa pamilya. May time talaga na nag-invest siya ng araw, kain tayo sa labas, ganyan. O after church, dapat kasama yung pamilya. Kasi isa yan sa mga nila, yung mga memories natin ba, yung mga maiiwan nila. Maiiwan natin sa kanila ng mga memories. No? Yun bang, dito na lugar na ito, dito kami, na masaya kami na nagkasama yung pamilya ko. That's isa sa mga legacy na ating maibigay sa kanila. So, ano ba yung legacy impact nito? A marriage that seeks holiness creates a home where faith is nurtured, lived out, and passed on. Okay, number 3. On how to make our marriages a spiritual legacy. Number 3 is love that glorifies. Verse 27, that he might present the church to himself in splendor without spot or wrinkle or any such thing, that she might be holy and without blemish. So ito pala, ito yung tinrabaho ng Panginoon. Ito yung tinrabaho ng Diyos para sa ating kaligtasan. That He might present that church. Para kanino? Sa Kanya. Tinarbaho ng Diyos ang ating kaligtasan, ang ating kabanalan, para hindi ma-impress ang demonyo, kundi para sa Kanya. Now, sabi niya dito, that He might present, maihandog niya ang Kanyang church, tayo yun, para sa Kanya, in splendor. Ano ba yung splendor? Sabi dito, magnificent beauty. Grabe. Yung isip yung nag-stand ka, kung nanonood ka ng kung kasama ka sa mga beauty pageant, no? Sa dami ng mga magaganda, ikaw yung nakita na nag-stand sa harapan ng Diyos. That is splendor. Grabe, ang sarap kaya siguro. Pag nakita ng Diyos yung mga anak natin, nag-stand sila. Yung pamilya natin, nagsa-shine sa glory ng Panginoon. Ito yung, lahat tayo mga magulang, ito yung mga ninanais natin na mga anak eh. No? Yun, pag sinabi, kilala mo ba si Joshua? Ay, oo.
Yung anak ni Marlene? Uy, grabe prayerful yun. Kaya pala si Joshua nagmana. Ay, oo. Oo nga, magpapastor nga din daw eh. Ay, grabe naman. Nakakaano naman. Uy, kilala mo ba si Eliel? Oo. Yung keyboardist sa church? Yung pogi? Ay, pogi na, mabait pa. Talented pa. Eh, syempre, pamangkin ko yan. Hallelujah. Sila lang? O yung mga kamera, dyan, yung maganda? Ang bait naman ng batang yan. Nag-i-stand. Nag-i-standing. Grabe, kumukutitap-kutitap, no? Sa mata ng Panginoon. Yan ang gusto ng Panginoon ba? That He might present us as a church to Himself. Paano natin tinatrabaho kaya yung mga, ako talagang, alam mo kaya nga sabi ko sa iyo, napaka-challenging nitong sermon na ito para sa akin eh. Hallelujah. Bilang mga mag-asawa, dapat trabahuin natin. Mabigat kasi kung ikaw lang, kung isa lang sa mag-asawa, mabigat. Na ikaw lang yung nagdadala sa anak mo para sa Panginoon. Pero mas maganda yung collaboration ba, yung tandem ba? Mas makapangyarihan yun eh, mas powerful. Kaya pag nakikita ko yung mga mag-asawa dito na talagang yung sobrang kay Lord, ang sarap. Sabi nga sa Bible, no? 2 is better than 1. Okay. Yung sinabi nito na without spot or wrinkles, ano ba yung mga spot? Yung mga dark spot, mga white spot? O kung anong mga spot dyan, ang ibig sabihin nito is yung mga stains, yung mga dumi-dumi pa, ng mga blemishes. No? Kaya nga yung mga anak natin ay tinuturuan natin, kinokorek, nire-rebuke. Kasi nga mayroon pang mga tayo, no? Mga magulang, hindi naman mga anak lang. Sabi ng mga anak, bakit kami lang yung mga inaano? Tayo ding mga magulang, kaya nga every Sunday nandito tayo. Meron tayong mga life group, mga cell group, mentoring. Para yung may mga sa atin, yung mga sanga-sanga na kailangan talagang tanggalin sa buhay natin, para naman magiging blessings din tayo sa ating mga anak. Huwag lang puro tayo correct sa ating mga anak, tapos tayo pala, mas marami yung dapat i-correct sa atin. Di ba? So ganun si Lord, no? Tinatrabaho niya, kaya yung pamilya natin, trabahuin natin. Husbands and wife. No? So, what kind of wife, no? Sa mga husband, ano bang gusto mo? Na wife na makita mo? Yung wife naman, no? What kind of husband do you want to be? Ano ba yung gusto mong makita sa asawa mo? Sa mga anak, ano bang gusto natin? What kind of children you want to be? Dapat trabahuin natin. Our marriage become a legacy to our children if we are the good examples to them. So, ginagawa natin ito, no? We care, we nurture, we teach, we correct, we rebuke, we discipline our children, hindi para purihin ng ibang tao, but to be a blessing and for the glory of God. Hindi para lang purihin tayo ng ibang tao, kundi para for the glory of God. Marriage must reflect the beauty and character of Christ. Dapat nagre-reflect sa atin, no? Sa ating pamilya, ang beauty and character ni Kristo sa ating pamilya for His glory.
So ano ba yun? Ano naman yung mga legacy impact sa atin ito? God-honoring marriage shines light in a dark world and gives your children a model to follow. So number 4, on how our marriage become a spiritual legacy to our children, love that multiplies. So for no one ever hated his own flesh, but nourishes and cherishes it, just as Christ loved the church. Wala naman sigurong tao dito na galit ka sa sarili mo, no? Na, dahil galit ako sa sarili ko, hindi ko siya pakakainin ng 1 buwan. Grabe yun. Kahit nga gaano mo kagalit sa sarili mo, hindi pwedeng hindi ka kumain. Amen. Kahit isa sa atin dito, na pag humarap ka sa salamin, dinuduro-duro mo yung sarili mo. Ay, ayaw ko sa'yo, malaki yung mata mo. Bakit ba flat nose ka? Ay, kaya ayaw ko sa'yo. Ayaw natin yun. Kaya pag humarap sa salamin, di ba? Kahit ikaw lang mag-isa. Nagpa-practice ka mag-smile na maganda ka. Kasi nga, wala nga talagang tao na galit sa sarili mo. Mahal na mahal mo yung sarili mo. Kaya nga, nagnunus-nus-nus ka kung ano-ano eh. Tapos, nagda-diet, no? May mga naglo-low carb dito. Mga no carbs. Meron namang naglo-low king carbs. Nagda-diet. Bakit? Kasi mahal natin yung sarili natin. Ayaw natin na, pagdating ng panahon, mag-ika-ika ka dyan sa lalakad, nagkaka-gout ka na. No? Ayaw natin yun. Gusto natin yung fit tayo. No? Gusto natin nag-exercise. Kaya nga nag-exercise tayo eh. No? Nag-gym. May nag-gym dito, nag-exercise. Gusto natin malaging malakas. Kasi nga, gusto natin yung sarili natin, pinupuri ng iba. Uy, ang ganda naman ng katawan mo. Grabe yung muscles, oh. Yung pandesal. Yung mga anak ko, kasi nag-gym yan sila, maganon sila sa salamin, oh. Maganon, no? Because that is how we love ourselves. Diba? Love natin. Kaya, kung love natin ang ating mga sarili, huwag nating hayaang mapahamak sa kasamaan. Ganun din ang ating mga anak. Ayaw natin mapahamak ang sarili natin, pero pinabayaan natin ang ating mga anak. No? Ayaw natin na maimpyerno. Kaya wag natin hayaan na yung mga anak natin, mga mahal natin sa buhay, maimpyerno. Because we love them as we love ourselves. Nourishing means feed, support, and help grow. Ganun yung nourishing. To feed. Tayo mga magulang, pinapakain natin yung pamilya natin. We support them. No? We help them grow. Not only physically, but also spiritually. Cherishing means to hold close, protect, and treasure. Kaya nga, iniingatan natin sila. Diba? Iniingatan natin sila. Ayaw natin silang mapahamak. Masyado nga tayong protective eh. Yung mga anak ko, sabi ko, Lai, ito si Ili kasi, mano talaga yan, magala. Sabi ko, Lai, saan ka na naman? Diyan lang, nag-iibek lang kami nila Kuya Jay at JJ. Ba't hindi ka nagpaalam? Kung magpaalam naman ako, hindi mo na ako papayagan. Di ba napaka-protective natin? Ayaw natin na mapahamak yung mga anak. Kung pwede lang, no? Kung pwede lang. Itali natin sila para lang lagi natin sila nakikita. Because we hold them. We want to hold them. We want to protect them. We want to treasure them. Kaya hanggat maaari yung mga anak natin, dadalhin natin sila sa Panginoon. No? Ilagay natin sa kanilang mga puso yung takot sa Diyos para hindi sila mapahamak.
So the way we value ourselves is the way we value our family. To nourish is to help them grow. To cherish is to let them know they are treasured. So that's Christ loves the children. That's Thai model for marriage, creating a home where love and faith are alive. So ganun ang Panginoon. Pag nagmahal sa atin, si Lord nagmahal sa atin at hindi niya tayo iniiwan. Ganun ang pagmamahal ng Diyos sa atin. At ganun din ang pagmamahal natin sa ating mga anak. Huwag natin silang iwan. Huwag tayong sumuko sa ating mga anak. Huwag natin silang sukuan kahit gaano pa nila kapasaway. Huwag natin silang sukuan. Kung hindi man natin sila maidala, kung hindi natin sila basta-basta madala, no? Sa ating mga panalangin, huwag natin silang sukuan. Okay, so ano ang mga practical na application nito para sa atin? Invest time in each other. And then serve together. Let your marriage be a base of ministry. Kaya dito sa mga mag-aasawa, iba yung power no sa mga mag-asawa. Makikita natin yan sa mga life group, sa life group natin, no? Yung mga mag-asawa na tandem sila, ang bilis nilang makadaming mga life group members. Kasi iba talaga yung yung dalawa, no? Amin ba? So, legacy, impact, ano naman yung mga legacy impact sa atin ito? You multiply legacy through discipleship, parenting, mentoring, and community influence. Kapag yung mga pamilya natin, magiging blessing sa ibang tao, no? Kahit yung pamilya natin ito na yung parang gospel model no? Na makikita sa mga tao na ganda naman ang pamilya na yan. Nagtutulungan, nagmamahalan, peaceful. Nakikita na nila sa ating pamilya ba si Kristo, yung Christ-likeness, no? Nakikita sa ating galaw, nakikita sa ating mga gawa, sa ating mga salita. So yun yung mga legacy na maiwan natin sa kanila. At dahil dito, maraming mga taong maliligtas ng dahil sa ating buhay, sa ating mga testimony. So, here is our conclusion. Our marriage is a message to the world about Christ's love for the church. Yung marriage natin, yung pamilya natin, is a message. Sabi ko nga, ito na yung message natin sa buong mundo kung paano ni Kristo minahal ang kanyang iglesia. Makikita sa atin ba, totoo pala yung Diyos na pinaglilingkuran nila. Yung wangis ni Kristo nakikita sa ating pamilya. How we love each other is how others will understand God's love. Kasi yung pamilya natin, kung puro na lang pamilya natin, away-away, bangian, hindi tayo magiging blessing sa ibang tao. Paano natin maipaabot sa kanila kung sa ating pamilya ay walang unity? So itong legacy na pwede nating maiwan, or spiritual legacy na maiiwan natin sa ating pamilya, ay nagsisimula sa atin, mga mag-asawa, sa atin, pamilya. Now, before I close, I want to speak to some of you here. Siguro, masasabi mo, this message is, di naman ako kasama dito Kasi para sa mga marriage lang naman yan. Now, maybe you are a single. Sino dito yung single? Or single parent, single mom, single dad. No? Or di kaya you come from the yung broken homes or difficult homes. Now, maybe the idea of marriage is, as a spiritual legacy, feels far away or even painful. But I want you to know, mga kapatid, to those who are single,
you are not missing out on God's purpose. Your legacy isn't limited by your marital status. Your life, your holiness, your faithfulness, this preach just as loud as marriage. To the single moms and single dads, I want to honor you. Your sacrifice, your faith, your love, they leave a deep spiritual imprint of your children. You may feel like you're doing it alone, but you're not. Kasama mo ang Diyos. And the church stands with you. You are raising a legacy. And to those who come from difficult homes or broken homes, maybe your parents' marriage wasn't godly or didn't last. I want you to know this. In Christ, you can start a new legacy. You are not bound by your past. You are not destined to repeat it. Through Jesus, you can break the cycle and build something new. Something holy, healthy, and Christ-honoring. Whether you are married or not, your life can reflect Jesus. Your faith can shape the next generation. So let's all commit, my brother and sister, to build a spiritual legacy to our homes, in our relationships, and in our lives. Now, meron ba ditong bago, ngayon ka palang nag-attend? Ngayon pa lang, or mga baguhan, meron ba? First-timer, meron bang first-timer? No, maaaring sasabihin mo, paano ko ba makamtan yung ganyang legacy? Now today, Jesus is inviting you into a relationship that will never fail. Gusto mo ba na tanggapin yung paanyaya ng Panginoon sa buhay mo? Gusto mo ba na mag-imprint ka ng legacy sa iyong pamilya? Invite Jesus to come to your life at makapagrelasyon tayo sa Diyos. Magiging mabuting legacy lang ang ating buhay kapag meron tayong tunay na relasyon sa Diyos. Kaya, are you willing to accept Jesus? Are you willing na magiging wife ka ng ating Panginoon? Because we are all the bride of Jesus. Now, ma-experience mo lang itong relasyon na ito sa Panginoon kapag tatanggapin mo ang ating Diyos, si Jesus sa iyong buhay. Pwede ba tayong tumayo? So if you are willing na magkaroon ng relasyon sa Panginoon, ito lang ang tatanggapin natin. No? Ito lang yung iisipin at ito lang yung alalahanin natin. Remember these 4 letters. A, accept that you are sinners and you need Christ in your life. B, believe that Jesus died and rose for you. C, confess that Jesus Christ is Lord. 4, decide to follow
Him. Sige po. Tayo po ay yumuko. At sundan niyo po ang ating mga panalangin. Panginoong Jesus, maraming salamat sa labis ng pagmamahal mo sa akin. Inaamin kong ako ay makasalanan at humihingi po ako ng kapatawaran. Salamat sa iyong kamatayan sa krus, sa pagkalibing at sa pagkabuhay upang mabayaran ang lahat ng aking kasalanan. Magmula ngayon, ako'y magtitiwala sa iyo bilang Panginoon at tagapagligtas. Tinatanggap ko ang regalo ng kaligtasan at isurrender ko sa iyo ang aking buhay. Tulungan mo akong sumunod sa lahat ng iyong utos at magiging kalugod-lugod sa iyong harapan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Now, so palakpakan po natin ating Panginoon. Ngayon, kung sinasabi mo ito sa buong puso mo, ang sabi sa chapter 1, verse 12, ngunit ang sinuman na sumampalataya, nananampalataya, at tumanggap sa Panginoon, siya ay bibigyan ng karapatan magiging anak ng Diyos. Kaya, congratulations, ikaw ay anak na ng Diyos. Amen. Now, bago ako mag-closing prayer, now, mga kakapatid, imagine, kung lahat tayo mag-iwan ng legacy sa ating henerasyon. Yun bang henerasyon na may takot sa Diyos? Yung henerasyon na hindi yung takot na naglalayo sa kanila sa Panginoon, kundi yung takot ba na mas lalo silang rumispito sa Diyos, magmahalin ang Panginoon. Tapos sa ating pamilya, maturuan natin yung mga anak natin, no? Na maglingkod sa ating Panginoon. Yung mga anak na may conviction, siguro, lahat naman tayo lahat tayo lilipas sa mundong ito. Pero masarap sa pakiramdam na kapag iniwan mo yung mga anak mo, na secured ka. Hindi lang secured ka dahil marami kang kayamanan na naiiwan sa kanila, kundi secured ka dahil may Diyos sila na pinaglilingkuran. May Diyos sila na sinasamba. Yung kaligtasan ba? Secured ka dahil sila ay ligtas. At kahit anumang mangyari, pagdating ng panahon, magkikita tayo dun sa langit. Makikita natin yung mga anak natin. Yun yung legacy na nais natin sa ating mga anak. Mag-iwan tayo ng mga spiritual legacy. Ang sarap siguro. Ang sarap kung yung mga anak natin, makikita natin, ngayon pa lang, no? Na ganun sila on fire sa Panginoon. Ganun sila, hinahanap yung presensya ng Panginoon. And we are secured. Yun na yung pinaka-secured natin. Yung legacy na maiiwan natin sa kanila for a lifetime. Sige po, tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat, O Diyos, sa iyong salita. Lord, bilang mga magulang, bilang kapatid, bilang anak, Lord, lalo na Panginoon, yung mga mahal namin sa buhay na
naligaw ng landas, mga mahal namin sa buhay, O Diyos, na hindi pa nakakilala sa inyo. Lord, dalangin namin, Panginoon, na ang aming buhay, Lord, ay magiging legacy, spiritual legacy sa kanila. Dalangin namin, Panginoon, na ang aming buhay, Lord, magiging pagpapala sa kanila, O Diyos. Salamat, Lord, sa mga anak mo na nandito. Lord, dalangin ko, O Diyos, na ang lahat, Panginoon, na aming naririnig na iyong salita ay hindi lang tatagos sa aming kabilang tenga, kundi, Lord, papasok ito sa aming mga puso at ipapamuhay namin ang iyong salita. Sa amin na mga magulang, Lord, minsan napakahirap din. Ang hirap, O Diyos. Ngunit sa iyo, Lord, walang mahirap. Tulungan niyo po kami na madala namin ang aming mga anak, ang aming buong pamilya sa inyo, O God. Upang ang aming buong pamilya, Lord, ay maglilingkod sa inyo. Ito, Panginoon, ang aming whole duty. Lord, na pagsilbihan ka sa aming buhay. Sa aming buhay, O Diyos. Sa buong buhay namin, Panginoon. Kaya, Lord, we pray. Continue, Lord, to be with us. Samahan mo kami sa aming journey araw-araw, Panginoon. Tulungan niyo po kami, O Diyos, na magiging good example sa aming pamilya, sa aming mga anak, sa aming mga henerasyon, Panginoon. Lord, kung ang mga kabataan ngayon ay may takot sa iyo, Lord, napakasarap tingnan, Panginoon, napakasarap mamuhay sa mundong ito. Kapag ang aming mga henerasyon, Panginoon, ay totoong may takot sa inyo, Panginoon. Lord, may pag-asa pa ang aming bayang Pilipinas. Salamat, Lord. At itong mga anak namin, ang aming mga kabataan ngayon na nandito sa church, Lord, gamitin niyo po sila bilang pagpapala, Lord, sa buong mundo. Salamat, Panginoon. Ang lahat, Panginoon, ay aming tinataas sa iyo. Ang lahat, O Diyos, ay aming tinataas sa iyo, Panginoon, sa iyong pangalan lamang na makapangyarihan na si Jesu Kristo. Amen and amen.